Okay, okay. Yeah, let's get it on. So yan, once again, a great evening, great afternoon, and great morning, everyone. Dapat yan pinapalakpakan. Pakiulit. Yan. Yung palakpak na may kasamang sigaw, here we go. And on count of 1, 2, and 3, ibigay mo na. Okay, here we go. Let's have some music. Zile, yo alergyal, mile. Ayan, so once again, sa atin po pagkapatuloy, pagbubukas ng tabing ng ating programa. Ako po ang inyong makasama ngayong gabing ito sa atin pong handog sa atin ang ating FB page, ang Be a Blessing, Spread the Good News. Kayo po ay nanonood sa atin pong through our FB page, Be a Blessing, Spread the Good News. At ako po ang inyong host, Coach, for tonight's program, sa ating programa ngayong gabing ito. Ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Eddie, wow. Ikaw na, sige na. Pakita mo, may umihirit uloy. I like it, I love it, I want some more. Pagkasabi ko na magandang lalaki ng kaunti, talagang hindi I siya like it, makapagpigil. I love it, I want some more. Okay, yan. So, you're very much welcome sa atin pong program ngayong gabi ito. Saan man po kayo naroon sa labas ng bansa Pilipinas, sa Japan, sa Hong Kong, sa US of A, Arab country, anywhere you are in the world, ito ang para sa iyo. Yung palakpak na may kasamang sigaw. Yan, so bago pong lahat, yan, shout out kay Sister Antoinette Tos, yan. Okay, she is watching right now from Caloocan City at ganoon din yung ating pong classmate, no? Ayan, si Judy, yan, Songgalia Calo, yan, okay, classmate Judy Calo, siya naman po yung isa sa magandang lalaki, no? Isa sa mga magandang lalaki na mangangaral sa lugar ng Laguna. Eddie, wow. Ayan. So, shoutout po. Yan sa... Yan. So, parang medyo mahina yung powers ng net, kaya palit tayo. So, may message yung ating classmate. So, dyan lamang po kayo. Dito naman po ako. At syempre, without further ado, so tayo po yung magpapatuloy na po sa atin pong... yan. Okay, praise the Lord. Medyo mahina yung connection natin. Papalit-palit tayo. Pero wag niyo po akong iwanan, ha? Dyan lamang po kayo. At dito naman ako sapagkat hindi tayo magkakasya. Okay, so tayo po yung mag-pray, mga kapatid, ngayong oras na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Panginoong Jesus, kami po nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, sa kalakasan at kalusugan sa lahat ng mga pagkapala mo sa pang-araw-araw naming buhay. Dalangin namin na nawa, Panginoon, kami po ay makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Tayan mo nga po na ang buhay namin ay maging halimbawa, maging biyaya sa aming kapwa. Sapagkat naniniwala kami, we are called to bless by you, Lord, and to become a blessing. Kaya naman po, Panginoon, sa abot ng aming makaya, nawa, Panginoon, ay kami po itulungan mo. Ang sa gayon, O Diyos, ang aming pong pagiging nasa Panginoon, pagiging Kristiyano ay maging makatotohanan. At pagpalain mo rin pong programa ngayong gabing ito, at dalangin namin na sa mga salita mong aming mapapakinggan, nawa ito ay gawing simple, ngunit napakaliwanag para sa bawat sa amin. At ayan mo, Panginoon, na kami matuto sa iyong mga salita, sapagkat marami pa kami mga bagay-bagay na hindi alam na gusto naming mabatid. At naniniwala kami kayo po ang rurok ng kaalaman at karunungan. And again, we do allow the God Holy Spirit to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. Ang lahat pong ito ay amin pong laging inihiling sa matamis at pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo na naghahari noon, ngayon at magpakailan pa man. At ang lahat ay magsabi ng malakas at malaking Amen and Amen. Sabi nga ng isang great coach, dapat yan pinapalakpakan. Yung pinakamalakas, talagang malakas na sigaw, yung may kasamang, palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. Ibigay mo na. Ayan. So once again, welcome po sa ating program, Be a Blessing, Spread the Good News. Ayan. So nandyan na rin po, yan, ang ating kalugar dyan sa Metro, dyan po sa Maynila. Ayan. Si Michiko Garcia, at nandyan na rin po si Sir Romeo Camacho. Grabe, ang daming mga viewers natin ngayong gabing ito. At ganoon din si Sister Erlinda R. Yanson from QC. She's also watching. At doon, may nasin din ako kanina. Ayan, yung ating classmate, si Florencia Magsimbol. So, just stay tuned. Diyan lamang po kayo. Dito naman po ako.
at tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoong Hesus. Please do some comments para kayo po ay ma-recognize sapagkat sa programang ito, tayo pong lahat ay mahalaga. Anong malaga? Ay. Anong malaga? Ayan, mahalaga. Ayan, wow. So, yan, shoutout na rin po kay Nanay Sister. Yan, yung taga Visayas natin pong kapatiran. Ayan, so, shoutout po sa inyo dyan. Ayan, salamat po sa inyo pong walang sawang pagtsatsaga sa mukha ko po. Sa inyo pong walang sawang. Ayan. Yan na nga. Okay, so para sa ating theme song, sa ating programs, Be a Blessing, Spread the Good News, atin pong pakinggan. Mamaya-maya na po tayo konti mag-shoutout dyan. Say yeah. Oh. Sabi nga in Romans, blessed is he who comes in the name of the Lord. Those who bring good news. Yeah, be a blessing. And for us to be able to become a blessing, spread the good news. Good news only, good news alone. Yes, blessed is he who comes. Wika nga ng awitin ito. In the name of the Lord. Thank you, Jesus. Yes, blessed is he who comes. In the name of the Lord, who bring good news. Sing it once again. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord, who bring good news. Be a blessing, oh, be a blessing, yeah. Let's be a blessing. Spread the good news. Yes, blessed is he who comes. In the name of the Lord. Blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord, who bring good news. Be a blessing, oh, be a blessing, yeah. Let's be a blessing. Spread the good news. Be a blessing. Be a blessing. Whoa. Be a blessing. Yeah. Let's be a blessing. Spread the good news. Let's spread the good news. Spread the good news. Amen and amen. Once again, let us praise and thank God. So ano pong sabi sa ating tinunghihang awitin? So mind you, for your information, FYI, yan po ay bigay sa atin ng Panginoon. Yan po ay biyaya ng Diyos. That is one of my original compositions. Yan. So isa po yan sa marami kong tawag dito. Yan, nagawang awitin, so to speak. Be a blessing, spread the good news. So ang sabi doon, spread the good news, not the bad news. So good news only. So dito lang tayo sa mabuting balita para laging mabuti, kaaya-aya, diba, yung mangyari sa ating buhay. At syempre sa ating pagkapatuloy, ayan, so ito po yung mga viewers natin. Ang sabi niya rito, no? Ayan. Ito yung sinasabi nating pa-shoutout naman dyan. Pa-shoutout naman dyan.
Ayan, so sabi niya rito, at ito naman po galing kay Sister Rosana Cabrera. Mabuhay ang Panginoon. Sabi niya rito, ayan, okay lang, ayan, okay lang Brad. Ayan. Okay lang Brad, umaga ko naman na napapanood. Ayan, good morning. Yan ang sabi niya. So, yung mga hindi nakakapanood sa gabi, no? So yung ating iba yung live na ito, so kinabukasan mayroon naman nanonood. Di wow, di ba? Oh, kita mo yan, di ba? I like it, I love it, I want some more. Ayan, may naligaw na naman, oo. Talaga namang may naliligaw talaga sa magaling yung uwak na yan. Yan. At syempre, ito naman po from Sister Elisa de la Cruz. Yan. Sabi niya naman, Brad, napagpala po kami ngayon ng mga kasister ko sa pakikinig sa inyo. Shout out naman. Ayan. Shout out naman po. Ayan, shout out naman po. Ayan, kay Nanay Anching at Sister Jazz. Ayan. Salamat po. God bless you po, Brad. Ayan. Yan po kay Sister Elisa. Ayan, de la Cruz. In short, kay Sister Lani. Dapat yan pinapalakpakan. So sa ating pagkapatuloy, tayo po'y dumako na po. Ayan, sa atin pong episode for tonight. And it was entitled, The Righteous Cry Out, and the Lord Hears Them. So ayon po dito sa NIV, sa New International Version, bago sa wikang sariling ati, it says like this. Atin pong matamang tunghayan. As I read, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. At ganito pong pagkasabi sa wikang sariling atin na maliwanag pa sa sikat ng araw. Sabi sa Magandang Balita Biblia with Deuterocanonico, sabi po dito, mga kapatid, is this, agad dinirinig, daing ng matuwid. Ganito pong pagkasabi, agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. So once again, let us praise and thank God. At syempre, ayan, so shoutout din po sa lahat ng nakatuning in na ngayon. So sige po, please do some comments. Ayan, nandyan na rin po ang atin pong minamahal na kumpare, si Bishop Hans Ibasan. Ayan, si ACJ, ayan, Cartagena, ayan, so praise God, praise the Lord. Andyan na rin po si Lilibet, ayan, Sister Lilibet Coritana, she's also watching dyan po sa lugar ng Malabon. Grabe, maraming pansit dyan. Andyan na rin po from Pasay City, we build this city. Di Pasay City, si Brother Dalvin, yan. So shoutout din sa aking kumpare. Yan sa ating kumpadre kay Padi, Frank Toledo. Yan. So napakarami. Nandiyan na rin po si Sister Joyce Sibal. Grabe, dapat niya pinapalakpakan. Hindi ako nagkakamali. Siya po ba'y nasa Malaysia, Indonesia? Anong Indonesia? Ayan, sa Indonesia. So shoutout po Sister Joyce. Yan. Okay, praise and thank God. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At kung kayo po, no, if you want to support me, sa atin pong pag-vlog na ito, sa atin pong venture na ito. So, wag po kayong mahiya na magpadala ng inyong flowers, no? Magpadala ng inyong stars. Yan, so nandiyan na rin po yung ating super friends, no? Sister Nora Manzano. So, sa hindi pa nakakaalam, para kayo po makapag-support sa akin, kinakailangan po dapat meron kayong GCash application. Kasi doon nyo po isa-send yung stars, yung flowers. So, in advance, kayo po pinasasalamatan ko na po. Pero awa naman ng Diyos, yung atin pong ginagawang ito, ayan, maabante naman. No? At ito naman po higit sa lahat para kay Lord. Amen po ba? Pero siyempre, 'di ba, mas malaking bagay din sa atin kung sa gagawin natin ito, may blessing tayong darating. Amen po ba? Kasi siyempre, marami rin tayong plano, no? Kaya nga mind you dito, nga po paalala ko sa inyo. So ako po naka-order na rin ng cups, papalagyan ko na lang po ng borda. Lalagay po natin diyon yung STGN, no? Spread the good news. So, hindi lang po ako mangangako kasi mahirap yung mangako, pero yung mga, kilala ko naman po yun, no? Yung mga nagsabi sa inyo na gusto niyang magkaroon ng ganon. So, wag po kayo mag-alala, no? Lalong-lalo si paring Hans Bishop Ibasan. Yan, palakpakan natin sila. Okay. So, Sister Nora, nandiyan na rin ating super friend. Sabi niya, good evening, Brother Ed. Good evening po, Brother Ed. She's also watching from Taguig City. Yan. So, kasama na rin po dyan yung ating sa kaibigan natin,
Sister Shirley Guanzon. So sa ating pagpapatuloy, our words for today, yan nga po nating tinungayan, is from Psalm 34 verse 17. Nang sabi dyan, the righteous cry out, and the Lord hears them. So to speak, mga kapatid ko minamahal, yan po yung atin pong episode for tonight. The righteous cry out, and the Lord hears them. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Sa ating pagkapatuloy, dito po yung sinasabi that prayer is something that we learn, and it is also a gift from God. Ang panalangin ay isang bagay na natutunan natin. Siyempre, higit sa lahat sa Diyos. Pero siyempre, hindi naman kailangan ng Diyos na may bumaba sa langit. So, yan po yung natutunan natin. No? Higit sa lahat sa ating mga magulang, no? Lalong-lalo na we are sinasabi nga po, di ba? Tayo yung bukod tanging Kristiyano sa lugar ng silangan. No? At tayo po talagang mga Pilipino ay talagang madasalin. Talagang sa madalit sabi, no? Tayo po yung malapit sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi dito, in addition to that, no, ito ay kombinasyon, ito ay kombinasyon ng sarili nating personal na pagsisikap at ang gawain ng Diyos sa loob natin. So, in addition to that, sabi dyan, no, prayer is something that we learn, so to speak, and it is also a gift from God. It is a combination of our own personal effort and the work of God within us. Kasi kung titignan natin, di ba may kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Break it down, yo. Di ba? So anong sabi doon sa James 2:17? Faith without works is dead. So ganun din sa atin. Kung gusto natin kumilos ang Diyos, kung gusto natin siyang magtrabaho, kinakailangan tayo po'y magdasal. Alam natin na ang Diyos po'y makapangyarihan, sobrang makapangyarihan. Lahat ng bagay pwede niyang gawin. Pero alam niyo po kasi, mas iba rin po, no? mas nagiging talagang, kumbaga, di ba, personal kapag tayo po ay may bahagi sa gawain ng Panginoon. At ang bahagi natin sa gawain ng Diyos, yun nga pong pagdarasal. Sapagkat sa ating pagpipray, ay nagtatrabaho po ang Diyos sa pamagitan, no, sa kalooban nating lahat. Shoutout din po kay Sister Nancy Valenzuela. Yeah, yan. At ganoon din po kay kumparing Brother Ricky Bulan. Yan. So, Sister Nancy, ayan po, from international, dapat niya pinapalakpakan. Yan, kay paring Brother Ricky Royo Bulan, dapat niya pinapalakpakan. At sa atin din pong classmate, yan, sa CDW, yan, sa College of Divine Wisdom, Sister Mary, she's also watching from Antipolo City, dapat niya pinapalakpakan. So, dyan lamang po kayo, no? At least do some comments kung kayo po ay napagpala. Yan. So, si Ed Sasam, no? Yan. Nandiyan na rin ba si Ed Sasam? Dapat niya pinapalakpakan. So, napakaraming viewers po natin sa gabing ito. Gusto ko pong sabihin sa inyo with all my hearts, no? That you are such a great blessing sa akin. So, kung hindi naman po ito para sa Panginoon, di ba sino ba ako para pakinggan natin? Para pakinggan niyo. So, salamat sa Diyos, ano? At tayo po, no? Para sa lahat. Kung ano yung binigay po sa atin ng Diyos, i-unleash natin. Diba? At sa ating ginagawa, sa ating gawain, ano man po yung gagawin mo, madalas dyan, marami hindi magtitiwala sa iyo. Pero lagi nating tatandaan, ang Diyos, diba? Nung una pa man nagtiwala na sa atin. Kaya, do what you can do, diba? Give what you can give, and do what you can do. Diba? At ang sabi nga, yung mga bagay na hindi natin kaya, give your very best, and God will take care of the rest. At sa ating pagpapatuloy, in addition to that, ayan, tingnan po natin ito. Okay, sabi po ni Edwin Harvey, I quote, sabi ni Edwin Harvey, a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Katotohanan po ito. Na ang sabi niya, ang isang araw na walang panalangin ay isang araw na walang pagpapala. Totoo po yun eh. Diba? Kaya may sinasabing, di ba, rain of blessing. At yung rain of blessing talaga, dumadalo yan, di ba? Binubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit kapag tayo po ay nagdarasal at nananalangin. Kaya every day of our lives, di ba, sabi nga, everyday gising is a blessing. Kaya kung tayo po ay nagising, pinagpala ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. Na malakas, malusog, masigla, pinagpala, di ba?
At ang sabi nga rito, in addition to that, at ang buhay na walang panalangin ay isang buhay na walang kapangyarihan. So in other words, yung buhay na walang panalangin, walang kapangyarihan, walang kabuhay-buhay. Totoo po yun, di ba? Kaya napakahalaga sa buhay natin na para magkaroon ng kalatoy-latoy yung ating pong pang-araw-araw na buhay, na dapat ano man ang ating gagawin bago natin umpisahan ang panibagong araw, dapat pumunta tayo sa presensya ng Diyos. Dapat, di ba, unahin natin ang pagdulog sa Kanya. Unahin natin ang manalangin. At naniniwala naman ako na siguro, di ba? Ewan ko po sa inyo, pero para sa akin, di ba? Bagamat, di ba? Bagamat kanya-kanya po tayo ng style sa pananalangin, mas mahaba, mas maganda, pero depende po yan, Higit sa lahat, ang tinitignan naman ng Diyos yung galing sa ating puso. Pero naniniwala din ako, simple prayer, di ba? Simple lang, sabi nga nila, pero rock. No, ano man ang ating ano man pang panalangin niya, mahaba man o maikli, 'di ba? Pero kapag yan po'y galing sa puso, naniniwala ako na swak po yan sa langit. Napapakinggan niya ng Panginoon. Now, tingnan natin yung dalawang bagay patungkol po sa talatang ating tinunghayan. Now, the message. Ano po yung message na sinasabi rito? That the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Ano pong ibig sabihin niya? First things first, number 1, the message is this, no? Is anyone crying for help? Ito yung message niya Meron bang sa inyong nagdadasal, no? Mahinaing? Di ba? Nangangailangan ng tulong? So, is anyone crying for help? Sino man sa atin nananalangin, dumaraing para sa tulong? Una, na pinapaabot sa atin dito, that God is listening. So, ang Diyos po ay hindi bingi. Sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, anong sabi doon? Hindi siya bingi. Ang panalangin natin ay kanyang nadirinig, kanyang naririnig, pinapakinggan. No? At kung meron man pagkakataon ng Diyos po ay nagiging bingi at hindi tayo pinapakinggan, it simply means it is because of our sins. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang sabi ng Biblia dyan, in the book of Isaiah, according to the book of prophet Isaiah, for chapter 59 verse 1 and 2, ang sabi doon, hindi po bingi ang Diyos. God is listening. Now, anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, naririnig niya ang sinasabi natin. Kahit hindi tayo nagsasalita, o kahit hindi tayo nagsasalita sa Kanya. Kasi sapagkat may mga pagkakataon na hindi naman laging nais natin magbukas ng bibig. There were times na kapag tayo po'y pupunta sa presensya ng Diyos, kapag tayo po'y magpipray, di ba, ang ginagawa lang natin, di ba? From our hearts. We pray through our hearts. At minsan, di ba, ako nararanasan ko yan Na minsan, pag grabe yung pressure, di ba, yung mga pinagdaraanan mo, minsan, di ba, wala kang sinasabi din. And yet, tumutulo na lang yung mga luha mo, papatak na lang yung mga luha sa iyong mga mata. So, yun ang sinasabi rito No? Kahit hindi tayo nagsasalita sa Kanya, no? Siya po'y nakikinig, at hindi lang po yun, tinitingnan niya ang ating mga salita. No? Kung nagpipray tayo with all our hearts, kung nagbubukas tayo ng bibig, so tinitignan niya po yan. At ang bawat salitang lumalabas sa atin, sa bibig natin na galing sa ating puso, ay may talab po yan. Kaya nga, ang sabi dito, no? Tinitingnan niya ang ating mga salita bilang mga pagpapahayag ng ating mga puso. Dahil ito nga, tumutugon ng Diyos sa ating mga alalahanin. Sa mga paraan na kailangan natin. Kaya kinukonfirm yan no? So shoutout din po kay ating Sister Maring Defra. Yan, she's also watching sa ating kumarin yan from Deparo. Yan, Caloocan City, dapat siya pinapalakpakan. I quote, sabi dito sa Jeremiah 33 verse 3, sa NIV, sa New International Version, sa letter A, sabi rito, call to me and I will answer you. Sa King James Version, ang pagkabanggit doon, call unto me and I will answer thee. Sabi niya rito, okay, call to me and I will answer you. And tell you, sabi rito, great and unsearchable, letter B yan naman po sa letter B, things you do not know. Kaya ang sabi doon, as we pray unto God, di ba? Sa atin pong pananalangin sa Panginoon,
No? Siya'y tutugon sa atin. At yung mga pangyayari, mga bagay-bagay na dumarating sa atin, na pinagdaraanan natin, na hindi natin maunawaan, di ba? Ay papahayag ng Diyos sa atin. No? Yung tila baga, yung mga katanungan natin, and somehow, so yan po ipapaunawa sa atin ng Panginoon, magiging maliwanag po yan. Sapagkat tayo as people, di ba, we are limited. Hindi lahat ng bagay na unawaan natin. Hindi lahat ng bagay naaarok natin, naabot ng ating pong kakayanan. Kaya, ang Diyos po yung nangako, no? As we pray, He will answer us. At yung mga bagay-bagay na hindi natin masayod, siya po yung magpapaunawa sa atin. Yung mga bagay-bagay, no? Hindi natin maunawa. Siyang magpapaunawa. Kaya nga, in addition to that, sabi dito, no? David knew by first-hand experience that the Lord hears the prayers of those who love Him. Grabe. Alam ni David, sapagkat sa kanya mismong sarili, naranasan niya. Na siya'y pakinggan ng Panginoon. Na siya'y pakinggan ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. No? Alam ni David, sabi dito, no? Sa kanya mismong karanasan na pinapakinggan ng Panginoon ang mga panalangin ng mga nagmamahal sa Kanya. God hears the prayers of those who loves Him. Kaya, ito po yung napakaganda rito. At ang isa pa sa maliwanag, no, na konkretong tawag dito, brothers and sisters, di ba? Ebidensya sa bagay na yan, ay kung paano pong iniligtas ng Diyos si David mula kay Goliath. Di ba, kung titignan natin, kung paano siya, di ba? Kung paano siya minenos. Tama ba yun, di ba? Kung paano siya, so to speak, kung paano siya minaliit-liit, no? Minaliit, in-underdog ni Goliath. Di ba? Pero nung sabi niya, di ba, sa pangalan, di ba, ni Yahweh, pupugutan kita ng ulo. I will defeat you. At sa pamagitan po ng kanyang panalangin, siya po iniligtas ng Panginoon. Kaya, sabi dito, no, even when it feels like God is distant, di ba? Dumarating sa atin yan, may pagkakataon, parang ang layo-layo ng Diyos, parang hindi ko maramdaman ng Diyos. Parang may Diyos ba? Dumarating sa atin yung ganun. Pero gayon pa man sabi dito, no, He always hears and answers our prayer. Kung minsan, sa pakiramdam mo, kung minsan sa ating buhay, sa ating sarili mismo, dumarating yung pagkakataon na parang ang Diyos ay nakadistansya. Huwag natin kalilimutan ng katotohanan na palagi niya tayong pinapakinggan. At palagi niya binibiyang katugunan ang ating pananalangin. So that is number one. And let's go to the next, no? Ito po yung medyo napakahaba. Marami pa nga ditong quotes na, okay, no? So lampasan natin yan. Secondly, no? The message. Is anyone crying for help? Sino man sa atin ang dumadaing para sa tulong? At most especially, dumaraing para, di ba, ng tulong mula sa Panginoon. Ang dapat nating tandaan katotohanan, God is listening. And secondly, dagdag natin, mga kapatid ko minamahal, that God is ready to rescue. Sa USA, meron tayong tinatawag na, di ba, idadial mo lang, no? There is what we call, sa US of A, sa United States of America, yung Rescue 911. Idadial mo lang yung 911, then darating yung rescue. 'Di ba? Sa atin din di ba? Sa Pilipinas. Meron din 'di ba? Meron din tayong 'di ba? Yung number na dapat mong i-dial for a rescue. So shout out din po, yan, nandiyan na rin po yung ating co-coach, si Coach Bayani Almacen. At yan din po, nandiyan na rin po si ating Sister Nanay Ordon Leison. Yan from Baclaran, dapat yan pinapalakpakan niya. So please notify me kung saan po kayong area, kung saan po kayong lugar. Ayan, so salamat po. Ayan, so including that, no, the message, if anyone is crying for help, huwag natin kalilimutan, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay laging handang sumaklong. Diba? Kung merong 911 ang US of A at tayo din, diba? Nakalimutan ko lang pero dati alam ko yun, tanda ko yun no, yung rescue kung may emergency na dapat mong tawagan. Pero sa atin, ang maliwanag pasikat ng araw, di ba? Bukod sa Jeremiah 33 verse 3, yung Psalm 91.
Verse 14, pababa hanggang 16. Aking ililigtas ang tapat sa akin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. God is always ready to hear us, to rescue us. Meaning to say, sabi rito, no? God rescues those who call upon His name. Inililigtas ng Diyos, di ba? Ang mga tumatawag sa Kanyang pangalan. He rescues the weak and the needy. Tinutulungan niya, inililigtas niya yung mga mahihina at yung mga nangangailangan. When you are suffering or when you are having a hard time, so yan po, ito po yung real talk, di ba? Sa buhay natin, hindi laging bed of roses, hindi laging siksik-liglig at umaapaw at walang sukat paglagyan. Hindi po laging gano'n. Hindi po laging, kumbaga, smooth ang buhay. Kumbaga sa isang barko, di ba? Sa kanyang paglalayag, maging bangka, hindi naman po laging smooth sailing eh. Hindi laging patag ang dagat. There were times malalaki yung alon. Pero gayon pa man, sa buhay natin, bagamat nakakaranas tayo mga ganito, no? Anong sabi rito? In addition to that, you fall under the category of the weak and needy, di ba? At minsan naman, tayo sa kalalagayan ganon, sabi niya rito, in addition to that, God can meet your needs. And what you might be needing for now. And what you might needing for now is His help. Totoo po yan. Diba? Maaring tayo po ngayon ay nasa kalalagayan may pangailangan tayo. At siyempre, sa panahon ng pangailangan, wala tayong ibang kailangan kundi yung tulong ng Diyos. Kayang-kayang abutin ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Ano man ito? Sapagkat sa Kanya ay walang imposible. No? You might be needing now is His help, di ba? Maaaring sa inyo mga nanonood ngayong gabing ito through this Facebook Live, sa atin pong FB page, be a blessing, spread the good news. Maaaring ang kinakailangan mo ngayon, kasama ako, ay ang tulong ng Diyos. No? Yung kanyang pag-ibig, His love, His comfort, His direction, and His ability to deliver us. Yan ang kailangan natin. And addition to that, sabi dito, no? He can do all that for you. Yung lahat ng mga bagay na aking binanggit, kayang-kayang gawin ng Diyos. Kayang-kayang gawin ng Diyos yan. He can be all that to you. Diba? In addition to that, sabi nga dito, no? To me, God is my Savior and my Deliverer. So kung titignan natin, di ba? Kung i-address natin sa iyo, sa akin, di ba? Sino ba ang Diyos sa atin, di ba? Siya yung ating tagapagligtas. Siya yung nagpapalaya sa atin. Di ba? He takes me from a place of need to a place of thriving. He takes all of my fears, all my fears and insecurities. So yun po yun eh. So to speak sa madalit sabi, yung pangit na kalalagayan natin, di ba? Ang Diyos ay may kakayahang baguhin yan. Yung ating kalungkutan ay kayang-kaya niyang palitan ng kagalakan, di ba? Kung titingnan natin yung kalungkutan natin sa ngayong gabing ito, ay kayang-kayang palitan ng Diyos ng kasiyahan sa umagang darating. Kaya dapat niyang pinapalakpakan. Yung pinakamalakas na palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. Kaya to simplify this message, di ba, gusto kong idagdag. Di ba? Gusto kong idagdag na ang ibig sabihin ng salitang to rescue is to help someone. To rescue simply means to help someone or something out of a dangerous, out of a harmful or unpleasant situation. So maaaring ikaw at ako ngayon, di ba, hindi ka palagay sa iyong kalalagayan. Maaaring ikaw at ngayon ay marami kang iniisip, pero kang anxiety. Dumarating naman po sa atin yan. Now, it doesn't mean na kapag nasa Panginoon ka, exempted ka na sa maraming bagay. Kasi the more na tayo po ay napapalapit sa Diyos, the more na gusto nating lumapit sa Diyos, maraming umatak sa atin sa Kanya palayo. Kaya ang sabi ng 1 Peter 5:7, cast your cares upon Him, for He cared for you. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang anumang ating kabalisahan sapagkat siyang sasaklolo sa atin. Kung sa tingin mo malulunod ka na, dahil sa dami ng mga problema, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay laging may sinusugo. Di ba? Katulad sa aking pangaral minsan, di ba? Na ibahagi ko. Ano bang kailangan ng lalulunod? Halimbawa, nasa dagat yung tao, nasa ilog na malalim. Nalulunod po siya. Ano ba ihagis mo? Di ba? Ang hagis mo ba sa kanya? Truck, eroplano, bakal, di ba? O hollow block? Siyempre hindi. Ano ihagis mo sa kanya? Salbabida kasi yun yung makapagsasalba sa kanya. At ganyan si Lord sa buhay natin. Di ba?
Anong sabi doon, di ba, sa Psalm? He will charge His angel. Di ba? He will send His angel, charge over you. Isusugo niya ang kanyang mga anghel upang tayo po itulungan. At dito po sa Jeremiah chapter 1 verse 19, sabi sa NIV, sa New International Version, anong sabi diyan? They will fight against you, but will not overcome you. Grabe. Biruin niyo po yan. Kakalabanin ka nila, pero hindi ka nila matatalo. Grabe, dapat siya pinapalakpakan niya. Di po ba, kakalabanin ka nila, pero hindi ka nila matatalo. Bakit? Anong dahilan? Dahil sasamahan at tutulungan kita. Sino nagsabi yun? Hindi po tao, Diyos, si Yahweh. Amen? Kakalabanin ka nila pero hindi ka nila matatalo dahil sasamahan at tutulungan kita. Puruin niya po yan, no? Nagpakilala siya. At ang sabi niya, na kapatid ko minamahal, bilang karagdagan, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. My God. Hallelujah. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you, at ang sabi niya rito, and will rescue you, declares the Lord. Hiwo ba? Yan sabi ng awitin, di ba? It was popularized by Bob Pitts, one of my favorite na worship leaders. Worship leader, di ba? Bukod kay Don Moen, Ron Kenoly, di ba? Graham Kendricks, na marami pang iba. Di ba? Kay Paul Balucci, di ba? Kay Paul Wilbur. So, meron siyang awitin, di ba? It was entitled, di ba? He will come and save you. At yan po'y kinote doon po sa Isaiah 35 verse 4. Na ang sabi doon, di ba? Say to those who are fearful-hearted, di ba? Do not be afraid. Yan po. Nang sabi dyan eh. No? Say to those who are fearful-hearted, do not be afraid, be strong. For the Lord your God will come with His mighty arms. And He will come and save you. Diba? Kaya huwag tayong mag-alala sapagkat sa panahon ng ating pagdaing, panahon ng paghingi ng tulong sa Diyos, huwag tayong mag-alala sapagkat siya po ay nakikinig. Pinapakinggan tayo ng Panginoon. The message na pinapabot sa atin ng ating tinanghayang talata mula sa Biblia, that God is listening. And secondly, that God is ready to rescue. Kaya, huwag tayo mag-atubili na patuloy na lumapit sa Panginoon. And yet, bago tayo mag-pray, so pakinggan po natin ang awiting ito. According to our episode for tonight, the righteous cry out, and the Lord hears them. At isa rin po ito sa akin pong maraming pong composition, original composition. Pag tumawag tayo sa Kanya, dirigin tayo ng Panginoon. He will deliver us. The righteous cry out, and the Lord is there. Yeah, yeah. The righteous cry out, and He will deliver them. Sing it once again. The righteous cry out, amen. The Lord hears them, yeah, yeah, yeah. The righteous cry out, and He will deliver them. Yan po yung katotohanan. Sabi nga sa wikang sariling atin, ang awiting ito, hallelujah. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Thank you, Lord Jesus. Agad dinirinig, at sila'y iniligtas.
Agad dinirinig mo, yeah, daing ng matuwid. Agad dinirinig at sila'y hiniling ligtas, yeah, yeah. The righteous cry out, whoa, 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 and the Lord is there. The righteous cry out, and He will deliver them, and He will deliver them, and He will deliver them. Praise God, praise the Lord. Yan, at shoutout din po, yan sa atin pong choir mates, yan, from Caloocan City. Yan, nandiyan na rin po si Brother Evans, no? Ayan, Barnuevo. So, let us praise and thank God. Dapat yan pinapalakpakan yung palakpak na may kasamang sigaw. Ayan. Kung may sumisingit talaga, ito po, yan. At syempre, shoutout din. Nakita ko na rin, naka-tuning in, no? Naka-view na rin po. Naka-views na rin ang ating kapatid, yan, from Pangasinan. Yan, if I stand correctly, si Christopher de la Cruz, sabi niya, good evening po, Sir Ed. Dapat siyang pinapalakpakan. So, maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagtunghay, pagtangkilik at pagsuporta sa akin, no? Sa programa natin itong hatid sa atin ng FB page, no? Mula kay Coach Ed Soriano, ang ating FB page, kung saan it is all about be a blessing, spread the good news. At ang inyo pong napakinggan ngayong gabing ito, napanood ngayong episode ngayong gabi, ang inyong napanood na episode ngayong gabing ito ay ating pong pinamagatan, The Righteous Cry Out, and the Lord Heareth. So, pwede niyo po yung balikan mamaya. And kung kayo po yung napagpala, no, sa atin pong programa ngayong gabing ito, sa atin pong pagla-live through FB page, ang ating pong Be a Blessing, Spread the Good News. So pwede niyo po itong i-share ito. No? Pwede niyo po itong ibahagi if you want. No? At siyempre, ganun din po, kayo po patuloy kong inaanyayahan to follow yung ating FB page, Be a Blessing, Spread the Good News, yung aking pong Facebook. At siyempre, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so please do subscribe, and super thanks in advance sa inyo pong gagawin yan sa akin pong FB channel, sa akin pong YouTube channel, iset lamang po yung Ed Soriano, Coach Ed Soriano, at mag-upload na po doon yung atin pong poster, no? Sa Be a Blessing, Spread the Good News at sa ating YouTube channel. So, salamat po sa inyo pong gagawin yan. At dalangin ko po sa Panginoon na ngayong gabing ito ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Samahan sa lahat ng ating gagawin. At siyempre, diba, maya-mayang kaunti, kinabukasan, Lunes na naman, marami na naman tayong gagawin. Kaya ang mahalaga, tayo po'y mag-pray. At siyempre, kung inumpisahan natin sa panalangin, siyempre mananalangin pa rin tayo. Kaya samahan po ninyo ako. At sa oras na ito, let us pray and pray and pray. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po muli sa gabing ito, sa mga salitang aming napakinggan, at sa awiting related sa amin pong episode for tonight. So dalangin ko po those who are watching and viewing this program, nawa Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang buhay, ang aming buhay, kinabuhay-buhay pagdalingkod. Ang lahat sa amin, pagpalain mo kanilang business, trabaho, negosyo, ang kanilang mga ginagawang pag-aside na pamabuti naman. Ano man po, no? Kanilang gawain. Yung kanilang mga mahal sa buhay na pinag-aaral, mga nagtatrabaho, mga nasa abroad na kamag-anakan ng bawat sa amin, Lord, dalangin namin ang patuloy mong pangunguna at pagpapala sa amin pagbaba sa kanila. Sa iyo lamang kami umaasa sapagkat ikaw ang Diyos na makagagawa ng mga bagay na hindi kaya namin gawin, na hindi namin maubos maisip. Kaya patuloy kaming tumitiwala sa iyo sapagkat ang sabi ng iyong salita, lean not on your own understanding. At naniniwala kami, Panginoon, as we trust you, Lord, hindi kami mapapahiya. As we trust you, Lord, hindi kami mabibigo. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanpaman. Inaangkin ko na po na ngayong gabing ito na ikaw ang Diyos ng himala na patuloy nagagawa ng himala at dakilang bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord,
ang lahat ng ito ay lagi naming pinasalamatan. Lagi naming inihiling sa matamis at pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo na naghahari at tunay na hari noon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, and everybody say malakas at malaking Amen and Amen. So, super thanks po sa inyo pong lahat. A big God bless you and God bless you more and more in Jesus' mighty name. At ako po ang inyong nakasama ngayong gabing ito sa ating programang Be a Blessing, Spread the Good News. At ito po ang inyong kapatid, si Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Eddie, wow. Ay nagsasabi sa inyo mga ka-blessing. Yan. Till next week sa ating programang Be a Blessing, Spread the Good News every Sunday from 8 to 9 in the evening. God bless you more.